ang nag-iisang Diyos at ang layunin ng buhay. Isipin ang isang hanay ng mabibigat na bato na nakasandal sa isa't isa. Kung ang bawat bato ay nakasandal sa nasa likuran nito, at ang nasa likuran nito ay nakasandal din sa isa pa, ang lahat ng bato ay babagsak. Upang manatiling nakatayo ang mga ito, dapat mayroong isang bagay sa dulo na hindi nakasandal sa kahit ano. Isang bagay na sapat ang lakas upang hawakan ang lahat. Isang bagay na nakatayo sa sarili nito at hindi dumidepende sa iba. Ang lahat sa universo ay katulad ng mga batong iyon. Kung paano ang bawat bato ay nakasandal sa ibang mga bato upang manatiling nakatayo, ang lahat sa universo ay nangangailangan ng maraming ibang bagay upang patuloy na umiral. Ikaw ay dumidepende sa hangin, tubig at pagkain. Ang pagkain ay dumidepende sa lupa, ulan at araw. Ang araw ay dumidepende sa mga batas pisikal. Saan man ka tumingin, ang isang bagay ay dumidepende sa iba pang mga bagay. Inilalarawan ng siyensya ang mga ugnayang ito ng napakahusay. Sinasabi nito sa atin kung paano dumidepende ang isang bagay sa isa pa. Ngunit hindi nito ipinapaliwanag kung bakit ang buong hanay ng mga bato ay nakatayo sa simula pa lang. Hindi nito sinasagot ang tanong, anong ang sapat na makapangyarihan upang hawakan ang lahat? Upang maunawaan ito, kailangan nating tumingin sa labas ng kadena ng mga bagay na dumedepende. Dapat mayroong isang nilalang na humahawak sa lahat, ngunit hindi nakasandal at hindi dumedepende sa kahit ano paman. Ang nilalang na iyon na nagpapanatili sa lahat, ngunit hindi pinapanatili ng iba, ang tinatawag nating makapangyarihang Diyos. Ang layunin ng buhay, kaya nilikha tayo ng makapangyarihang Diyos at ang lahat sa paligid natin. Kung titingin tayo sa paligid, makikita nating ang lahat ay may malinaw na layunin. Pinapainit ng araw ang mundo at inaangat ang tubig sa himpapawid na bumubuo ng mga ulap. Pinapagalaw ng hangin ang mga ulap. Ang ulan mula sa mga ulap ay nagpapalago sa mga halaman. Ang mga halaman at hayop ay nagbibigay ng pagkain para sa mga tao. Walang anumang bagay sa universo ang mukhang nagkataon lang o walang layunin. Kung ang mga bagay na walang buhay ay may layunin, isang lohikal na tanong ang lilitaw. Bakit nilikha ng makapangyarihang Diyos ang mga tao na malinaw na may pinakamataas na antas ng talino at kamalayan? Upang sagutin ang tanong na ito, nagpadala ang Diyos ng mga propeta upang iparating ang kanyang mensahe sa sangkatauhan. Mula kay Propeta Adan, Noe, Abraham, Moises, David, Solomon, Jesus at Juan, hanggang sa huling sugo, ang banal na Propeta Muhammad, susumakanila nawa ang kapayapaan. Ang bawat propeta ay dumating na may parehong malinaw na mensahe. Nilikha ng Diyos ang mga tao upang sumamba at sumunod sa Kanya. At ang buhay na ito sa mundo ay isang patuloy na pagsubok ng ating pagsunod sa Diyos. Ang bawat gawa, salita, isip at intensyon natin ay itinatala ng mga anghel. Ang sandali ng kamatayan ay kung kailan natatapos ang pagsubok at ang mga resulta ay ibinubunyag. Ang mga namuhay ng may pananampalataya sa makapangyarihang Diyos at gumawa ng mabubuting gawa ay magtatamo ng tagumpay sa paraiso magpakailanman. Ang mga hindi naniwala at nagtakwil sa makapangyarihang Diyos ay magdurusa ng walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Paano natin malalaman ang katotohanan? Paano natin malalaman na dumating ang mga propeta? Nag-iwan sila ng mga banal na aklat na natanggap nila mula sa Diyos. Ang lahat ng banal na aklat ay nabago at nasira sa paglipas ng panahon, maliban sa banal na Quran na napanatili ng perpekto hanggang sa araw na ito, mahigit 40 taon na ang nakalipas. Ngunit paano nating malalaman na ang Quran ay tunay na mula sa makapangyarihang Diyos? Isipin natin ang mga kinakailangang katangian ng Diyos. Siya ay dapat walang simula at walang katapusan. Kung siya ay nagsimulang umiral, siya ay dumidepende sa isang bagay na nagpairal sa kanya. Kaya hindi siya maaaring maging ang nilalang na iyon na hindi dumidepende sa kahit ano paman.
kung siya ay tumigil sa pag-iral. Kung gayon, hindi siya ang nilalang na pinagdedependehan ng lahat. Dahil ang kanyang katapusan ay magpapahiwatig na ang lahat ng iba ay magwawakas din. Kaya ang Diyos ay walang simula at walang katapusan. Siya ay dapat iisa. Kung mayroong dalawang tagapaglikha, ang kagustuhan ng isa ay maglilimita sa kapangyarihan ng isa, at ang isang limitadong nilalang ay hindi maaaring maging Diyos. Halimbawa, kung ang isang tagapaglikha ay nagnanais na ang araw ay sumikat, at ang isa naman ay nagnanais na ito ay lumubog, isa lamang ang magtatagumpay. Ang nabigo ay walang kapangyarihan, at ang isang nilalang na walang kapangyarihan ay hindi maaaring maging Diyos na pinagdedependehan ng lahat. At panghuli, hindi siya maaaring maging katulad ng kanyang nilikha sa anumang paraan. Kung ganito siya ay magiging dependyente tulad nila at hindi siya maaaring maging nilalang na pinagdedependehan ng lahat. Ngayon tanungin ang iyong sarili. Sa lahat ng mga Diyos na sinasamba ng mga tao, sino ang tumutugma sa mga lohikal na pamantayang ito? Ito ay ang Diyos na nagpadala ng banal na Quran. Sa kabanata sa 112 sinabi ni Allah, sabihin, si Allah ang iisa. Si Allah ay malaya at hindi umaasa sa iba. Hindi siya nagkaanak at hindi siya ipinanganak. At walang sino man ang kapantay niya. Iisang Diyos. Walang kailangan. Lahat ay nangangailangan sa Kanya. Walang hanggan. Walang anak. Walang ama. Ganap na naiiba sa nilikha. Walang katambal. Walang kapantay. Inilalarawan ng Quran ang Diyos ng eksakto ayon sa hinihingi ng lohika. Ito ay hindi nagkataon lang. Ito ay patunay na ang banal na Quran ay tunay na ang aklat na ipinadala ng tagapaglikha ng universo, ang makapangyarihang Allah. Ang paanyaya, kaya inaanyayahan ka namin sa Islam, sa pagsamba sa tunay na Diyos na lumikha ng kalangitan, lupa at lahat ng bagay na umiiral. Upang pumasok sa Islam, simpleng sabihin ng may katapatan, ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah. At ako ay sumasaksi na si Muhammad ay sugo ni Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kung kami ay mali, mawawalan ka ng 3 minuto. Kung kami ay tama, mawawala sa iyo ang lahat, sa walang hanggang kabilang buhay, sa pamamagitan ng pagtalikod. Ang pinto patungo sa walang hanggang kaligayahan ay bukas na bukas. Ikaw ba ay papasok?